Ayun. Meron tayong sampling and reconstruction circuit na may FET na BFW10 na connected sa isang capacitor. Yung capacitor, yan lang yung mag-on pati mag-off dun sa transistor. So dito sa reconstruction circuit, isa siyang low pass filter para ma-cut off yung frequency equal dun sa frequency ng analog input signal. Kaya kapag pinalitan mo yung frequency ng isang sample, bali i-test natin. Currently may 500 hertz tayo. So yan yung magiging output signal natin. Samples reconstructed, pati ano na nga Original. ba yung Yung ating analog. analog signal input. So what if pinalitan natin yung frequency? Ano mangyayari sa signal? So, from 500, so start muna tayo sa Magkakaroon 10. ba ng distortion? O magbabawas ba yung samples natin? Anong pinalit? 10 hertz, Ay, mababa 10 rin. hertz. Yung kulay Start tayo sa violet. 10 hertz. Hindi siya ay, tama, hindi siya stable. Oo. Yung pick yung Lumilit kasi peaks hertz. ng kulay, anong kulay ba yan? Kulay Yung yellow. blue. Ay, Bali, yellow Yellow ang tsaka tsaka blue. blue. sinusundan nila Oo. dito is yung violet na signal, di ba? Input signal. Oo, yun yung So, yung pinaka-reference, yung original. violet. Oo, yung Oo. original. Ginagaya net. Yung na-reconstruct na signal is itong blue tsaka yung yellow, which is nagkaroon ng distortion when kapag nabawasan mismo yung frequency diretso dito sa oscilloscope. So, if ever man, mataasan natin kaunti, so, anong nangyayari? Oops, Mas nag So, papalapit yung ilan natin. extracted oh, signal. mas nasundan nila yung original signal talaga ng Oo. tumas. Ayan. Ayan. So, Pero may clippings yung signal, no? Oo, may clippings yung signal niya. Pero hindi siya kasing noticeable nung una na talagang distorted na ano. Kasi yung sa Yan. 10 hertz medyo halata eh. Yan. Oo. So 100 hertz. Paano yan? Paano yung 100 hertz? Ano? Yung blue. Clip. Ano nangyari sa blue? Zoom mo yung blue. Ayan. Yung blue yung nagka-constructed signal. Ayan. Mas noticeable yung clipping. Oo. Ibig sabihin, may flat line sa taas. di ba parang naputol tong kulay yellow? Hindi. Hindi. Malabo Hindi eh. siya connected yan. Nakuha lang kasi yung ano Pantay eh. niya yung ano. Pinantay niya yung clip. Ah, Ang kalamin blue. Sinusundan niya yung pulse. Ibig sabihin, kapag tinataas yung frequency, tumataas yung number ng pulses. Yan. Ayan. I-click mo yung ano. Kulay blue sa ayun. Channel. Pero pansinin nyo, at 100 hertz, kasi di ba 100 hertz yan, tapos yung analog signal natin 100 hertz. I-move mo nga sa may peak ulit. Dak. Tapos zoom mo. Sa may peak. Yan. Pansinin, yung kulay blue tsaka kulay violet na graph, hindi sila pantay. Kasi, ibig sabihin, nagkaroon ng difference in amplitude yung analog tsaka reconstructed signal. Paano nangyari yon doon sa series ng resistor tsaka capacitor? So, sige, pakitaas na natin yung frequency para mas ma-notice Wait, natin yung mga difference. Karoon ng problema. 200 hertz naman yan. Wait. Kasi itaas mo lang. Ikutin mo lang. Nawag. Nagbabag kapag ano eh. Pa iba. Ikutin mo lang ata. Tapos yung Okay. pag-iisa. 200 hertz daw. 100. 100. Division. 200. Ayan. Stop. Galing mo lang.
medyo, Division. ano yan, Nangyari na. Yun, sinundan niyo yung sample signal. Pero Yung tingnan pulse. natin, observe natin from 100 Hz to 200 Hz. Ano yung na-observe nyo na ano? Doon sa pulse, yung yellow line ng oscilloscope. Mas Anyari? lumagdag yung parang duet. Hemisphere. Nag-iba yung peak. Pag tumataas siya, tumataas din yung peak. Yung line. Mm. In a form of pulse. Ibig sabihin yung pulse parang sumusunod sa analog signal. Oo. So, pag ini-stretch pa konti, so yung kulay yellow, no? Oo. Sumasabay na siya dun sa mismong original na signal. Sumasabay siya. Mga patong na siya. While yung sa yellow ay sa blue, medyo lumilihis pa siya. Lumilihis pa. Kasi ang pina-follow ng blue yung yellow eh. Hmm. parang naka-domino effect. Nag-follow ng blue yung yellow. So, what if lagay natin 500. 500? 500. Oops. Mas dumagdag na naman Ayan. yung yellow. Yan, noticeable na. So, pag-iraran. Mas nag-i-smooth din yung ano. Pag turbo-curve niya. O tumataas yung frequency. Mas tumaas yung sa yellow, yung mga peak, ano yan, yung mga parang drops, mga ganun yan. Dumami oh. Mas dumami siya. At saka pag pataas ng pataas, dun siya pataas ng pataas eh. Tapos nawawala rin siya pag bumababa na. Hindi smooth, filter. Kanina yung blue. Kahit yung ganun siya. Pag ganun na siya. Parang na siyang nagiging ngipin. Yung 1,000. Sa gear, yung ngipin ng gear. Todo mong 1,000. Yan. So, 1,000. Ayan. May 2,000 ba yan? Ayan. Kaching! 1,000. Parang Nagbag. kulay bluish yung ano, di ba? Constructed signal. Ayun, nag-smooth. Nag-smooth yung constructed signal, pero nangyari dun sa yellow. Sa sampling, kasi yung yellow yung basis natin ng samples eh. Kasi yung tinatasan natin yung sampling rate eh. Yung sampling frequency ng samples eh. Nangyari sa samples, 1K. Lumalagpas na dun sa signal natin, input. Tsaka noticeable yung mga parang straight line above ng Yung input signal. Oo. 1K naman natin. Ay, 2K. Ay, 2K. Mas makapal. Dadagdag uli yan. Sige, 2K. Marami siya na parap. Oo. Yan na yellow. Parang Sinasakop nilamon niya. na niya unti-unti. Nilamon niya eh. Yung pag pataas na pataas, yung mga parang peak niya na ganun, pataas rin ng pataas. Pero ito yung magandang observation dyan. Yung pag-follow ng yellow, ay ng blue. Yung pag-follow ng blue, doon sa yellow, parang nagkakaroon ng phase difference na. Nagkakaroon ng angle difference kung titignan mo siya trigonometry. Ayan o. Halos nagka-shift, hindi pumapantay yung something. Ayan yung observation natin kapag tumataas yung frequency ng sampling. So, ano pa pwede natin baguhin dito sa circuit aside from dun sa sources natin? Since yung analog signal naman natin, pwede magbago yan and then the observation will remain the same eh. Try natin baguhin yung resistance, yung R2, kung ano mangyayari. Yan yung magandang tignan natin na 1K, ay 2K pa rin yung hertz o babaan pa? Ibalik natin sa dati. Yeah. Sample. Okay. 500. And, may malaki muna o maliit? 10K natin.
Gawin natin 1M. Okay. Yan. 1M. Ano meron? Parang nawala yung blue. Saan yung blue? Yung Ay, nasa blue, gitna. na lampa na yung blue. Pumahatag. Wala yung blue. Yung blue yung ano, di ba, reconstructed. Oo, yung blue yung Ah. reconstructed. Ba't parang, Bale, parang na-shorted siya. nag-flatline yung blue. Siya yung Nangyari. nag-plan. Mataas yung resistance na yung 1 mega. Oo. Ba't nangyari? Ba't nag-flatline yung blue? May 5 volts lang naman yung ano niya. Hmm. Parang open na yung filter. Oo, parang Sa channel 2 nga. open siya. Naka-open. Kasi malaki Sobrang ni konti na lang resistance nang dumadaan na current dun. Yung channel sa 2 capacitor. galawin Kasi mo ba? capacitor yung basis natin eh. Try mo liitan. Yung channel 2. So, Sa from channel 1K to 0.1. Okay, Baka lumapat Para pa makita natin yung difference dun sa pag-jump ng signal. Oh, teka. Uy, Pantayin mo, Doc, yung ano, yung peak ng channel 2. Oh. Puntahin mo sa division, gawin mo 2. Yan, 2 volts. Yan. Nawala naman yung yellow. Kapag ganyan, pantay-pantay sila ng division. Nasaan yung yellow ngayon? Kanina nawala yung blue, ngayon nawala yung yellow. Nasaan yung yellow? Try mo. tamang tago lang. Ayun. Katulad siya ng blue. Kung mababa yung resistor natin. Magpa-follow lang. Nag-access. Oh, Wala, Nag-access taas na lang natin siya dun. amplitude. So, kinokopya na lang niya yung ano talaga. Yung sample. Signal. Oh. Although Yung kahit walang sampling signal. resistor dito, Tinanggal na. ay, ba't ko nilagyan? Try natin. Control J. Yan. So what if kung walang resistor? So ito yun. Pero yun nangyari. Nawala pa rin. Nawala rin yung yellow. Same sa maliit na resistor, tsaka wala Kapantay lang. resistor. Di ba niya kapantay? Nakapantay siya. Oo. Ayun. Kasi kung titignan natin, using basic circuitry, yung reconstructed, tsaka yung sampled pulses, parallel sila sa isa't isa. So, ibig sabihin, kung ano man yung voltage nun, kung ano man yung variation ng voltage, pareho na sila. Kaya yun ang purpose nung resistor. Para ma-limit niya yung ganyang ano, na ipa-follow ng reconstructed yung sample. Ano ulit tawag dun sa ano? Kapag resistor tapos capacitor, anong filter yun? Kapag ganyang configuration, ang output nasa capacitor. Sa low pass yan. Low pass filter. Kapas. Yeah. So, pwede natin conclude tong observation sa multi-sim. Pwede na. Pwede na. Pwede na. So, move tayo doon sa second part, which is lab view. So, same ang gumawa, NI instrument. So, ayan. NI instrument din siya. NI instrument. NI instrument. National NI. instrument. National, Na double. NI. NI. National instrument yan. National instrument. Parang Yeah. ATM machine yan. Other platform ng about mga simulations ng National Instruments. More LabVIEW. on parang visual. Visualization. Okay. So, start tayo sa sampling. So, tirada na, sampling. Tirada tayo sa sampling.
Di ba mag-start mo na rin sa circuit? Ayan, Set kayo sa circuit. Coromel. Yan. Yung block diagram ng design natin dito sa for sampling. Okay, sa for sampling. So yung una, observe natin, may frequency, tapos may 1, 2, 3, 4, may 4 branches dyan na nakakonect. Una yung normalized frequency. Yan, papakita niya, di-display niya lang yung normalized value ng frequency. So kapag in-adjust natin, adjust mo Doc. Yung doon pa sa front panel, yan, adjust mo. 1/1000 lang yung value. So kung ano man yung value nung sa slider mo, divide mo sa 1000, yun yung normalized. So yun yung top niya. Balik tayo sa block diagram. So yung una, ay susunod na branch, yan, yung susunod na branch na nakakonect doon sa frequency, ano natin, block diagram, yan. Yan. Susunod dyan, i-explain natin yung block diagram. Ito sa block diagram, yan. Susunod dyan is yung unang may 10 tsaka 90 na part. Dahag! Yuhu! Yan. Yan. So yan, yung may 1090 na may box. So ginagawa niyan, ginagraph niyan yung kulay white. So makikita natin yung kulay white doon sa tawag doon? Waveform graph. Oo, sa waveform graph. So yan, ang purpose lang niyan, ginagraph niya yung sample. Yung pangalawa, ginagraph niya yung original signal. Yan. Yung pangalawa, ginagraph niya yung original signal. So under naman yung pangatlo ay yung may kulay itim na box. Yan yung for aliasing. So later or pagpunta natin sa front panel, makikita natin ano ba yung aliasing. So doon tayo sa front panel, ano meaning ng aliasing. Paano ano itsura ng design ng block diagrams na yan. Okay, so Ayan yung finished product mo. Yung simulation niya. ano meron sa finished product natin? So, dito sa waveform graph, nagkakonsist siya ng isang sample signal, original signal, and yung alias signal. So, yung sample signal is yung mismong original signal na yung binibigay ng mismong waveform graph. Which is ito yung parang analog signal dito sa mismong waveform. Then yung sample signal, ito yung mga points na to, is yung parang ano na yung purpose nitong sample signal? Yung sample signal natin, ay yung sample, ibig sabihin, yung ginawa natin, fix yung sampling rate natin. Yun yung fix yung sampling rate natin na 1 kilohertz. Ito pala yung sa mismong normalized frequency. No? Then, once na nag-i-increase tayo ng frequency, difference dito sa mismong signal, and kapag tumataas ito, doon natin ma-discover yung pangatlong signal, which is yung alias signal. So, bakit ba nagkakaroon ng pansin nyo dito? Before umabot ng 500, dito na lumalabas yung alias signal, which is ito na yung nag-i-indicate dun sa mismong difference between dun sa analog at dun sa mismong sample signal na kinabit dito sa tatlong to. Bali yung sample signal is connected siya between the intersection ng original and alias signal, which is nagre-resemble dun sa mismong kasi hindi niya ma-identify kung ano talaga yung signal na dapat niyang ilabas. So ito yung mismong sinusundan niyang signal sa mismong so merong interference na nangyayari between them.
Di ba sa mga games, meron mga alias? Sino mag-ano nun? Ah, Alias. ah, Sa mga games, mga gaming, di ba? Ah, Meron yung mga anti-aliasing. So, pakita nga tayo ng example ng aliasing and anti-aliasing sa ang pinaka-definition kasi ng aliasing is parang siya yung parang mga makikita nyo na jog edges, especially sa mga games or 3D na renders kagaya dun sa mga games. Siyempre, ngayon, yung mga modern games ngayon is usually nagko-consist na siya ng mga 3D models. So, gumagamit na ng pictures. So, mapapansin nyo dito sa okay, ayan. So, ito yung alias. Tapos ito yung wala. Yung walang aliasing. So, ang purpose kasi ng anti-aliasing is matanggal niya yung mismong jog edges na nagkakos ng parang hindi magandang Quality. yung visuals dito sa scenes kasi especially sa mga ibang sabihin mo na lang sa mga animations na napapanood mo sa movies or yung mga laro, kapag meron ka nakikitang parang hindi siya ganun magandang tingnan, parang nagiging rough tignan siya. So nagkakos yun ng mismong aliasing na nagkakaroon ng yan, parang bad quality dun sa mismong picture. Unlike na kapag nagkaroon ng anti-aliasing na mismong gamit sa pag-render ng mga 3D or yung pictures, so mas nagiging realistic or mas nagiging smooth yung edges sa bawat objects na nare-render dun sa isang 3D or pictures. Parang ganun. Yan. So, essentially, sa sampling, okay, kasi fixed ang sampling rate natin eh. So, ibig sabihin, titignan natin ano yung minimum na modulating signal na maximum. So, dito, sa ginawa sa LabVIEW, ang maximum is 500 Hz. So, if mag-exceed ka sa 500 Hz, so ibig sabihin, yung twice ng modulating signal mo is greater than the sampling frequency, which is in reverse ng Nyquist, lalabas na yung aliasing or interference. So, yan yung iniiwasan natin. Nagkakaroon ng additional signal or nagkaka-loss ng information. So, yan yung sa sampling. So, pwede na siguro tayo mag-start sa reconstruction or pwede natin gawin, taasan natin yung frequency dito. Yan, taasan natin yung frequency. Ano mangyari? Ano itsura niya? So 2000. So yun, nakita lang naman natin na dun sa pagbabago, nung tinasa natin yung frequency is, mas naging apparent yung aliasing niya kasi nga, to start with 500 na talaga yung pinaka-limit niya. Tapos, dinagdagan pa natin siya na hanggang 2,000 is kitang-kita na talaga natin na yung difference nila na yan, nakikita na naman habang ginagalaw-galaw.
Na sobrang layo na nila sa isa't isa compared dun sa pag nandun siya sa 0 to 500, kung nandun sa Nyquist rate is smooth lang siya at nababasa ng maayos yung signal. Tapos yun, punta na tayo sa reconstruction. Okay. So ito na yung circuit na ginawa sa paggawa ng reconstruction. And this is Yung front panel niya. balik natin sa yung mga values. Yan, dito sa block diagram niya, sinample dito yung analog signal, generate dito sa may bandang taas yung analog signal. Tapos, yan yung analog signal. Tapos yung pangalawa ay yung susunod, yung sa baba niya, yan yung sa zero inserted samples. Tapos, ayan. Connected siya dun sa oversample rate natin. Yung oversample rate naman natin is siya yung magdadagdag ng sampling rate natin. Yun. Tapos yung period of sync naman, nakabase siya dun sa oversample rate din natin. Yan. Tapos, naka-convolve silang dalawa. Tapos yun yung lalabas na reconstructed signal natin. Yan. I-simulate na natin. Yan. Pag tinaas natin yung period of sync, ay yung sync function natin, walang mangyayari kasi walang oversample rate. Pag kinonvolve mo kasi yung period of sync tsaka sa sample rate na 0 lang, walang mangyayari. Lang yan. Ngayon, pag tinaas natin yung oversample rate, lalabas yung reconstruction signal natin. Okay, mga sample. 0 yung Yan. So, kung napansin nyo naman na habang pataas ang sample is mas nagiging smooth siya. Kasi nga, sa mga signal, pag mas madami yung sample natin, mas magiging accurate siya. At mas magiging mas smooth siya dahil mas madami ng sample. Pag niliitan natin yung oversample rate natin, ang mangyayari is hindi nga siya masyado. Kasi parang mas kumonti yung niya, yung mga samples. At try nga natin palitan yung yung sa rate. Pag mababa yung oversample niya, kakaroon ng loss yan yung rate na madalas. Kaya hindi na masyadong katulad ng signal. Nababawasan yung information na nakukuha sa analog signal. Ngayon, pag binabaan mo yung sync function natin, yung rate niya, ang mangyayari is nag-iiba yung itsura ng waveform. Ayun o. Pag mababa yung kwan, mas nagbe-base siya dun sa zero inserted samples natin. Ngayon, pag kinasa mo yung period of ay binaba mo yung sync function mo, yan. Nawawala yung pagka-smooth ng Mali yun talaga yung point ng sync function natin para mas-smoothen pa yung constructed signal natin. Oo. Bali kasi parang yun yung mismong tinitignan, parang gano'n. So, pag mas madami siyang namumultiply dyan, is yan, makita naman natin na mas smooth siya kumpara pag sa mababa lang. Kung mababa lang, mas magiging kamukha lang niya sa zero inserted samples natin. Kasi nga, parang wala lang siyang nakalagay na sample.
No, ngayon, pag tinasa naman natin yung oversample rate, natin 100. Yan. Ang nangyayari is, mas nagiging kamukha niya yung analog signal natin. Mas different na yung mga lines natin kasi marami na yung yung samples natin. Yan, pag binababa mo naman, babawas yung sample rate natin. Mas nagiging jagged yung edges niya. Yan. Ang mahirap lang kasi pag sobrang dami ng samples natin, siyempre, mas malaki yung data na kakailangan kasi lahat ng samples na yan, take natin. So, siyempre, maganda yung sakto lang siya na magagaya na natin yung signal para makasave tayo ng space and data. Hmm. Meron kasing Kumbaga- point na sakto na lang rin siya na hindi na niya gayang-gaya na rin yung analog signal na hindi na kailangan pang kumain ng mga samples na mas madami. Meron na siyang diminishing returns when it comes dun sa pag-increase ng oversample rate. So, further increasing the oversample rate, parang negligible na siya. Kasi around 10 pa lang or 15 na oversample rate, makikita mo rin similarity niya between dun sa analog and a reconstruction signal. So, wala na rin point na taasan pa natin yung oversample rate para mukhang efficiency ba mismo ng dalawang signal na pinagkumpara natin. So, ayun. Yung sa round sample natin or the love view na ginamit natin. And so, tapos nabitin. So anyway, so ang tatlang ng video na to So ang tatlong experiment na to is ipakita yung kung ano ba yung nangyayari in sampling and reconstructing a signal. Yun yung pinaka main principle niya. So pwede natin siyang i-implement as circuit or pwede natin siyang i-gawin as ganito na simulation siya. Gagawa tayo ng sarili nating simulation using different platforms. So, at least yun, na-meet natin yung objective ng experiment. Okay? So, at least na-meet natin yung objectives niya na to demonstrate and observe ano ba yung mga using different platforms, yung sampling and reconstruction of signals.